Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kununay panabang pizza 20 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Sangan sa akong partner si Attorney John Destacamento kunyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni kuhang tud sa alas 9 karong buntag gastong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa tong labing uwahing pagbana-bana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Manny John Agbay, good morning. Yes, Ma'am. Hello. Good morning sa loob sa Transolympic Paminaw. Mo ko na itong latest with update para karong adlaw Miyerkules, May 20, 2026. Wala ra tayo monitor karon nga low pressure area either sa sulod or gawas sa tuwang par. Pero kining easterlies o kining init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mao kay nagpasulabi din sa Visayas o sa southern zone. Ug tungod aning easterlies sa tibok Visayas para sa sunod nga 24 oras kay makasalati ta og fair weather condition, maayo ang tempo sa panahon gawas sa lang kunay mga isolated na mga rain showers ug thunderstorms labi na sa hapon o gabi. So posible gyud po ng mga flash flood ug landslide labi na kunay mga severe thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan ang mopusalapi sa tibok Visayas. Tinambalod sa karagatan, hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo nga atong dagat ni Punas ganing alas 5:18 sa kadlawon ug motuog karong alas 12:29 sa Odo. Temperatura karong adlaw mag-range gikan sa 27 ngadto na sa 33 degrees Celsius. Maximum heat index forecast posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Ato ang sunrise ganiyang 5:22 AM at ang sunset 5:59 PM. Ug mo lang kanatong latest good update kini si Maria Nagbay may buntag sa tanan. Daghang salamat Sir Manny John Agbay ug maayong buntag ni tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, power plant outages threaten Visayas grid. Sa super balita sa Sunstar, usapatay sa engkwentro sa kapulisan. Sa The Freeman, Kin won't claim rebel remains or alleged rebel remains. Mother is battling colon cancer. Sa Banat News, sa The Freeman, nagwala tungod sa utang, babay niligid tunga sa karsada. Sa Philippine Daily Inquirer, final opportunity, Sarah's absence won't delay trial. Sa Philippine Star, all evidence shows no attack on Senate. Sa Manila Bulletin, security ties stop Marcos agenda during Japan trip. Ug sa Tempo, viral strike. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka mo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, Commission on Elections kon COMELEC 7 nakarehistro og kapin 318,000 ka mga botante sud sa gitagana nga registration period. Hapsay ra ang katapusang adlaw sa ating rehistro aron makabutar sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre. Ang kasayuran ni hatun ni Gia Navarro. Malinaw na sa kinatibuk-an ang deadline sa registration period alang sa ubang buot mamutar karong barangay ug sangguniang kabataan elections 2026. Sa ihap gikan sa Commission on Election 7, nakakuha sila og kapin 318,000 ka mga aplikante sa pagkabotante lukop rehiyon gikan October 20, 2025 hangtod May 18 ning tuiga. Sa maong gidaghanon, mulapas na sa 225,000 ang nagparehistro aron may mong first-time voters, transferee o magpa-reactivate. Samtang 92,000 kapin ang mga aplikante gikan sa 15 hangtod 17 anyos alang sa sangguniang kabataan. Nagagikan sa lalawigan sa Sugbo ang labig daghang applicants nga niabot og kapin 262,000. Samtang mulapas sa 55,000 ang mga nagparehistro gikan sa Bohol. Matod sa Assistant Regional Director nilang si Attorney Veronico Petalcurin, nga ipaubos sa Electoral Board hearing ang mga niapas nga aplikante aron makaapil sila isip mga rehistradong botante. Balikan na sila mo sa lumot, mabita nga nagparehistro. So may na ang assessment nato, gihapon dasig ang katawan mo apil sa election, dasig makatawan mo butang. Then ang mga kandidato lang magsugod ng ilang kalbaryo ini filing na kaya mangita sila sa ilang resources. Wala rin natala mga kaguliyang ang katapusang adlaw sa ting rehistro niya tong Lunes. Kinibisan pa man sa pagdagsa sa mga muapas pa sa pagparehistro aron makabutar sa barangay ug SK karong Nobyembre 2.
Maong niabutan ng tanan og 18,136 ka mga registrants ang katapusang adlaw sa voters registration Lukop Central Visayas. Digma sa to ang satellite registration or bag-ong nahuli. Ito na lang, gamay na lang din sila. Suman ang hapsay ang ato ang last day of registration. Giagad usab dipital kuri na mga botante nga tinud-on gyud ang ilang tulubagon pinaagi sa pagpili og saktong kandidato. Alang kanila kini ang mamahimong sinugdanan kung seryoso usab ang tingwa sa katawhan nga mao ang pagbaton og maayong panggoberno. For the purpose of gitawag ta og prinsipyo may paglaban nila, I do not know kay mura og gamay ito sa atong porsinto sa mga botante sa Pilipinas nga ning buto tungod sa prinsipyo. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP mihangyo sa ubang konsumidor nga di magpalabi sa paggamit og kuryente karong nagkaminos na ang supply niini. Gidasig usab ang mga dagkong establisimento nga magbaton og kaugalingong power supply. Si Gia Navarro mubalik sa report. Nagpabili ning adlaw nga Martes ang yellow alert status sa National Grid Corporation of the Philippines Lukop, Kabisayan. Ana sa 2,594 megawatts ang gipangayong demand gikan sa tanang mga konsumidor sa rehiyon. Maong nagagamay ang nahabilin gikan sa 2,691 megawatts nga available capacity gikan sa nainlaing mga planta aron mahatod kon matransmit ngadto sa mga power cooperatives o providers. Nasinati ang yellow alert status karong adlaw kay mipatuman og forced outage ang 12 ka mga planta sa kuryente sa rehiyon. Matod sa Assistant Vice President nilang si Engineer Neil Martin Mondina nga kung dili man kaya ang nahabili mga planta, mausban pa ang red alert status ug mopatuman og rotational brownouts. Ang mahitabo brownout nga rotation sa mga konsumidor. Pre atong nahitabo sa Mayo 13 katong 15 nga kulang ta atong code ato red kay nagkulang ta sa mga planta. Maong gitinguha sa NGCP nga walay mahitabong total blackout sa rehiyon. Maong gihangyo nila ang ubang mga konsumidor nga di gid magpalabi sa paggamit og kuryente ilabi na sa peak hours matag hapon hangtod gabi. Pero sa aircon di ko mo suggest kay kinahanglan man gyud atong i-maintain atong body temperature. So kana lang ang mga items nga pwede ma-manage ninyo individually. Suportado hinon sa NGCP ang gibuhat sa ubang power companies diin, miabag ang mga dagkong establishmento sama na lang sa interruptible load program. Ana pa sa upat ka mga mall sa Metro Cebu ang nigamit og kaugalingong supply sa kuryente. Maong gidasig usab sa NGCP ang uban nga pahimuslan kini. Maong gihimugatan ni Mayor Nestor Archival nga dako og ikatabang ang maong inisyatiba gikan sa mga mall sa hotel sa gubang negosyo aron pagdaginot na usab sa power supply. Ask lang ko nila na for the meantime nga naagyoy kanang problema yellow alert atong paninguhaon nga dili ma-overburden ang planta because the moment ma-overburden naagyoy mga plants nga madiskarel. Ian Navarro, CCTN News. Samtang pinansyal nga tabang alang sa bag-ulang nasunugan sa barangay Magikay, syudad sa Mandaue, gipadali mga biktima kasamtangang gipahiluna sa tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giproseso na ang financial assistance alang sa mga nasunugan sa Admacor Barangay Magikay ni atong Biyernes sa hapon. 10,000 pesos alang sa mga tag-iya sa totally damaged ang panimay, samtang 5,000 pesos alang sa mga partially damaged. Natay medical station dito through sa atong City Health na dito atong disasters response. So na-provide na sa city. But eventually, maybe after 2 weeks, mahatag ang city makahatag og financial assistance. 23 ka mga panimaya ang nasunog o kapin usa ka gatos ka mga pamilya ang naapektaran nga kasamtangang gihikling sa Magikay Elementary School. Una silang gipanghatagan og pasiunang hinabang gikan sa syudad. Pinaagi sa City Social Welfare and Services Office sama sa mga pagkaon, disaster kit, banig, habol ug uban pang panginahanglan. Ang CSWS ug barangay ang naghatag og pagkaon sa mga pamilya sud sa pipila ka adlaw. Mato ni Kapitan Eduardo Gomera nga pribado ang luna nga nasunugan apan makabalik ra sa pagtukod sa ilang mga panimay ang mga nagpuyo sa lugar, samtang ang mga renters ang nangita na og laing kaabangan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa dugang balita, Cebu Archbishop Alberto Uy mitataw nga wa nila gipasagdan ang ubang mga isyu may labot sa ilabihang pagpangurakot sa gobyerno. Mga detalye sa report ni Gia Navarro. Gitataw ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga parehong gibantayan sa mga kaparian o kaobispuhan ang nagkalain-laing isyu sa panggobyerno nga pinasikat daw sab sa hilabihang korupsyon. Sa giluwatan niyang pastoral appeal pinagi sa social media, gikasubo sa arsobispo dinhi sa Sugbo ang panagbahin-bahin karon sa katawhan tungod sa lain-laing kampo nga nagpasamot sa kahasol sa panggobyerno. Misamilabay nga simana, nakigduyog si Uy sa mga obispo sa nasod sa ilang hangyo nga dili na ngayon ang impeachment proceedings batok kang Vice Presidente Sara Duterte aron hayan mulutaw ang kamatuoran. Ilabi na nga mipagawas og summons ang Senado isip impeachment court aron paghangyo nga motubag si Duterte sa mga isyung giatubang sulod lang sa pipila ka adlaw. Samtang gitataw ni Archbishop Abet nga wala gikalimtan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ang panawagan nga manubag ang tanang mga nalambigit sa flood control scandal. Maong subling gihangyo ni Uy ang presidente sa nasod ug mga hingtungdang ahensya nga seryoso sab ang pagsulbad sa mong issue dungan sa padayon nilang pagkondenar. Tungod sa mga hagit nga giatubang karon, gidasig sa arsobispo ang mga kaubanan nga ipadayon ang pagpanalipod sa kamatuoran o pagpangayo og kaakuhan gikan sa mga badlungong opisyal sa gobyerno. Dungan sa pagpaklaro nga dili kini tukmang panahon aron magpabiling one-sided og magbahin-bahin apan kinahanglang magiusa pinagi sa pag-ampo alang na sa hingpit nga kaayuhan sa Pilipinas. Gia Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, himuan nag-arma sa Dakbayan sa Danau gironda sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO pinasikad sa search warrant. Na-recover sa kapulisan ang 3 ka shotgun ug ban pang mga armas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Bay sa tighimog armas ang gironda sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ni adtong Sabado sa gabi sa sitio Gondayang, Barangay Masaba sa Dakbayan sa Danau. Nadakpan ang subject sa search warrant nga si Marjon Baton Castro, 38 anyos, nagpuyo ra usab sa maong lugar. Nasakmit sa kapulisan ang 3 ka shotgun o sa kalibre 45, mga magazine sa kalibre 45 o ubay-ubay nga mga bala sa shotgun o kalibre 45. Lakip sa nakuha ang nagkadayang gamit sa paggama og armas sama sa metal firearms pattern, bench vise, metal pile, hand drill, bench grinder, heavy duty welding machine ug uban pa. Ana sa kustodiya sa PIU sa CPPO ang mga na-recover nga armas gikan ni Castro. Ang kapulisan sa probinsya nakadawat og impormasyon labot sa padayon nga paghimo og armas sa dinakpang si Castro maong mi-apply dayon sila og search warrant sa korte. Kasong kalapasan sa illegal possession of firearms ang giatubang karon ni Castro. Sa inisyal nga investigasyon sa CPPO nga si Castro na ila na nga tigama og armas sa Dakbayan sa Danau sa dugay na nga panahon diin iya na kining gihimong panginabuhian. Tungod sa pagkasikop ni Castro, gituuhan karon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga maapektuhan na ang pagkatap sa loose firearms sa Dakbayan sa Danau ug sa mga kasikbit nga lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Mo break sa tawag sa tong pagbalik ato na makauban si Attorney John. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy niya mga kog dispensa sa ato ang mga viewers partner nga daghan kaayo lukop nasod. Kung mga ikong dispenser. Dispenser, water dispenser kay init kay panahon. Pero karon Init sa Senado? init gyapon ang Senado partner, pero ambot kagahapon dunay mga confirmation gikan sa Philippine National Police no gani si General Jose Nartates Jr. Nagpa-press con siya matod pa pero medyo too late the hero man. Murag kuan. Unsa may pasabot na pugos na lang? Kay so man karon raman kani butho all evidence kuno shows no attack on Senate. Basin og nagkuan pa sila kanang investigate. Yes, ano ba? Naman sa tay mga due process. Basta nag-investigate pa pero so investigate nag-una man hinoon og surface on social media ang mga CCTV footages partner. Nalupigan. Okay, of course, ang mga netizens pod asa man ang ebidensya kung kinsay una gyud nagpabuto kay ay kuing na the Senate of the Philippines, the Senate building of the Senate of the Philippines walay CCTV. Dili na gid makalusot. At first niingon nga guba man gud ang mga CCTV. Naman toy senador nga niingon di lang ko magtel kung kinsa. Gihipos. Gihip. Itago ang CCTV. Ana ba ya to? But eventually ang NBI nagpagawa sila I don't know diin to gikan but there were talks nga gikan ko sa NBI ang mga kinay mga CCTV footages. So gi-secure nila daan. Yes. So og sa maong CCTV footages na confirm gyud to nga murag sakto to ang version da nga. So in short na shot sila sa taro. Kay abig
makak-partner ba kay daghan bitaw kayong tao, daghang reporter, daghang NBI, daghang nagdagpusil kung magpabuto ko dire aron magkaguliyang dire sa Senado, di ko masakpan. But lo and behold, na trace man partner niya ang katura ba kuno sang driver sa NBI nga actually he was not an agent of NBI pero kuan lang siya murag volunteer or something nga Unsam sa siya dito? maoy gipasinganlan sa side nilang Aplaska nga mao kunoy una nagpabuto sa ilang version. Pero later on it was found out nga wala man nagdaning volunteer og kuan og kining og pusil. Kuan man kuno to radyo man ang gidada. Karon ngano na may gunpowder residue basin ko no og Nag-firing man siya the day before. Napay nana. So, time ngayon na partner, all evidence shows that there was no attack on the Senate. But kung ako sa Jud, sa mang atake ato na day under attack unya dayon mag-live tanan, magdungan. Ano man to? Di pwede pud mag-live. Pwede mag-live Kung pero reporter ka. Hindi ka reporter. Kakuan sad nimo oy. So, mao na diha partner si Remulla, si Secretary John Vic Remulla sa DILG, nagpa-press con at pod kagahapon. Ingon siya nga ang kato ko nung gun-related incident, there was a discharge of firearm in the premises of Senate building niya, it was not an attack. Kay base sa ilahang kuan, base sa ilahang pag sukit-sukit no, base sa ilang investigation, they had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drilling going on in all the doors of GSIS. So naagid ay drilling partner kay abi o gibarin na. Nganong na may nag-drill? Pangitao Usay si ra ba Bato. basta election running na kay ta bisag di para atua magtuog yun tang feelers ra kay ta ba? Election hapit na bang election da na send na ba kag feelers ato imo makontra ron murag nagkurog kung Mo na ako imong diya. kontra murag Kung praning ka, magtuog yun ka nga, mulansar ko. Kala mo lang yun. Nag-expect na rin ba, min? Kaya ang mga taga... Nag-expect pa na pa, nag-expect. Bitaw. Mo ni partner si Nartates kagahapon niingon nga ang mga taga Soko kuno nakakuha 44 ka mga cartridges gikan sa upat ka mga klase sa armas de fuego nga gigamit dito sa katong mga bala nga ilang na-recover o mga kabhang sa bala nga ilang na-cover sa crime scenes partner niya. Kani ko nung upat nga na-identify nga mao'y shooters, si Charlie Dumlao Montilla nga taga Osaa, kaning Office of the Sergeant at Arms, nga si Jumil Salazar Ledesma nga also from Osaa, o ang warning shots nga gihimo sa agent sa NBI nga si Darwin Nicomedes Siya Francisco. siya din ang nag-warning shot. Dili partner. Kaya ang kato laging taga pero ano mag-warning man pod. Wala sila nag. Sa man imong gi-warningan ang mga teki dira sa Kisame. And it is not even okay nor acceptable to fire a warning shot indoors. Umauga ni partner niya Kaya dahil pag ang ricochet ana. wow, ricochet, spell ricochet. Bitaw ang bala partner pwede siya ricochet gani. Mao ka. Nya ang ako pa jo. Medyo initan akong ricochet. Ang giingon pag yun partner kay pagkahuman ko noog kining warning shot ni Mau Aplaska ang Sergeant at Arms kay niadto siya nidagan siya nagpakitabang kuno sa didto sa kuan sa mga grupo sa mga reporters sige nga pabuto So sa field reporting natay gitawag og kidnap me kanang magpa-kidnap ka aron ingnon napoy tulis me kanang kalit la kag report sa police station kay moingon ka nga gitulis ko nya ang ending imo rin gigamit ang kwarta. So kani ba pod unsa may pusil me basad ni? May pagka-pusil me nya dahil pagkahuman mo lagi na. So as we've said mo na after knowing all this nya dayon ang mga tao ra ba dali ra kay makahimog conspiracy theories, dali ra kay makahimo og conclusion before aning tanan na naingon nga ay kuan na sad na sa administrasyon. Ang administrasyon sa nilabay sa didto but arita sa facts. Also may giingon sa CCTV. Unsa may nakuha sa CCTV? Mo ingon sa gi ko ana gi may ni obra na gi-edit na gi-doktor na. Nagitarong day unsaon lang nato ani ta magkasabot ani. Kung pang Maria Ressa, we have no shared reality. Kay lain-lain naman og concept of reality ang mga tao. What is real to them is dependent on
who they want and who they politically lean with. Kana. So, naunta partner no nga kini maatagan pa ni og igong katin-awan, especially nga karon under preventive suspension naman ni si Sergeant at Arms, rag ubay buhol gyud ang na kung ano ang mga nadiskaril na himong collateral damage tungod lang I don't know kung unsa itong basulon ang ambisyon ba ni Senator APC nga mahimong Senate President. Or is it a party move to defend what they deem is defensible? Indefensible. Defensible defensible for them. Oh, and by kanang putting stopgaps into the process. Or is it a delaying tactic? Kamo na lang pili-pili dira. Kamo na lang pili basta kay mao na mga panghitabo partner nya kaning the sad thing is ang ipangita ang subject of an ICC warrant in the middle of the dili gyud in the middle in the wake of that kanang kuan shooting incident takwahaw ra nga nahanaw nya pagpangutana ni kang Senator Robin Padilla imuha ning Fortuner Senator nga ni leave the premises at 2:30 AM. O ako ana, can you confirm if you are inside that car? Mag-wait lang ta sa investigation. Nga naman, kinahanglan pa rin na mag-wait kung ni-drive ka maka-confirm dito. ka nga imuhan ni, ba't di ka maka-confirm kung ako ba gud ni ang nasakay din ni? Unsaon man na partner? Ako ni. Dili pa kay ko, ato lang paabutan ng investigation kay, hasta ako naglibo ko kung ako ba tong nisakay, nana? Oo, maragin ana. Nya kung kinsa man sa nisakay ana kining senator. Naa ba diya si Senator Bato? Mag-wait lang sa investigation kay mag-wait sa dili kuno sad ko sila sure partner. kung ang driver ato si Bato ba or nikapyut ba siya sa likod. So, what do you consider nga ni sakay? Ni sud gyud sa sakyanan or ni kinto lang sa gawas? Technical na lang gyud tanig maayo oy. Murag mo lagi na ang investigation kung kinsa man puy nag-investigate. Cute oy. But in ani ba kaning there is really a unsa ni intentional nga move bitaw nga murag panalipdan and then kana daghan kay ang nag-ingon partner nga katuoy mag-ingon indefensible lagi kay at first valid man ang ICC warrant if dili man gani na valid well the case is with the Supreme Court but the Supreme Court has not granted any TRO up until now. Human naman ang time nga supposedly mag-grant sila untag TRO. Nya wa man gihatag ang TRO. So atong tan-awon partner kung unsa sad unya ang mga developments ani sa Senate niya. Still at the Senate partner, ang bag-o kuno ron nga kuan, ang bag-o nga unsa ni? Bag-o nga chairman sa Senate Committee on Finance. Yes. Nya importante sa din siya nga komitiba partner kay. And notable nga gitangtangan is Gatchalian. Si Senator Gatchalian. Sherwin Gatchalian. He used to be the chair of the Finance Committee at the Senate. Karon si and ang iyang brother is the secretary of the Department of Social Welfare and Development, which is involved with handing payouts and social services. Paspasan ni mo nakarelate. Okay mao day niyang issue din. Okay. Ako lang gilatag nga mao na. So ang iyang brother sa ato pa ni resign si Kuan, wala ni resign. Bag-o naman yun ang komitiba o gikuhaan. Chairmanship. Si Senator Win Gatchalian, niya ang nipulis ay yakin ni si Senator Mark Villar. Nga si Senator Mark Villar, I think he also sat as chairman of the same he was the secretary of DPWH at the time of President Rodrigo Duterte. Correct partner no? So karon siya na ang ni head sa komitiba diha sa Finance Committee diha sa Senado nya wala gini ang giingon nga si Senator Win Gatchalian nahimo na lang ang vice chair. Part gyapon siya sa komitiba partner pero relegated to being kuan na lang vice. So unsa man partner for the benefits atong viewers. So ni napalagpot ang Gatchalian kay unsa man nganong unsa may relationship sa DSWD nga kuan brother. Kung meaning sangga ka sa presidente kay na-appoint ka as DSWD secretary. Kung sangga sa presidente mong igsuon, what does that speak of you? Yeah. Okay. So there's a possibility. Or you both of you in major positions in the country means
you wield a certain amount of power. So gikuan gamay. No, maragi ko ang gamay niya Oo. kaning igsuon sa kidaghan man ni mga tulfo no. But Oo. kini akong gitan-aw nga tulfo nga naay blue mark sa iyang Facebook page si Ramon Tulfo. I think he is one of the Tulfo brothers, si Mon. But he is not a senator, correct? Kay ang senator si kuan man si Rafi ug si Erwin. So, pero kaning ilang usa ka igsuon nagpost nga isa sa mga senador na bumoto kay Alan Peter Cayetano upang maging Senate President ay maaring arestuhin next week. Kinsa ka ani partner kay ubay 13 ra ba sila kabuok? Nya maglibog ta ani kinsa ning kung kinsa sa 13 ang pwede kuno arestuhin next week. But sa latest development nga atong na dunggan ang pangan ni Senator Jinggoy Estrada ra ba ni float to kay murag ni sugod na paglihok ang kaso niya sa ombudsman kabahin sad sa flood control nga scandal. Was it flood control? Flood control nga scandal. So kinsa sa gaan ni partner niya pagka libog naman sa Senate kay di na ta makahibaw kinsa joy majority o minority, and I just learned nga the bisan pa di ay kuno og you have the 13 people supporting you, you are an absolute majority kay 13 man, 24 seats man na ang Senate. Pero in order to do business in the Senate, like kung naay ipalabang nga resolution or kung naay kining mga bills nga himuon, kung magsigi kuno ni gihapon og show up ang kining minority, murag naay chance kuno nga wala mahimo gihapon nga mababagan nila kung unsa man gani ang mga ipalabang sa majority bloc. We're not saying to obstruct something is the way to go, pero we're just telling you nga potentially basig mahimo sad ng big version of the Cebu City Council nga murag wala lang say mahimo because of conflict in political affiliation, but kana hopefully dili lang sa na mahitabo partner. The Senate right now medyo gubot. Well, as is the country, but mas gubot sila and they're supposed to be the one to set good examples unta. Unta partner. So muna sa Senado nya arita sa laing hisgutana nato partner kining sa lain nga issue kining sa may lain nato nga issue karong buntaga dito lagi sa kaning diri sa local manggod akong dan-aw ko sa mga nanggawa sa balita karon partner. Ining naglagot si senator naman konsehal Garganera. Kay ngano man kuno gi-issuehan ni og permit lagi ang landfill. Mobe na iyang kuan before. Kanang yang kausa gyud kani adto. In fact, usa na siya sa siyang nikiha party adtong inayawan, no? Siya nikiha atong pagpasira sa inayawan kay matud pa niya daghang violation, and in fact the Supreme Court sided with him. He won that case. I think it was the Court of Appeals lang, but he won that case. Nya karon iyang gipangutana, oy taga BPLO sa Cebu City Hall. Business Permit and Licensing Office. Nganong inyo maning gihatagag business permit ang operator sa landfill diha sa Barangay Binaliw nga ongoing pa man ang investigation. What do you mean business permit? Lukaton man at the start of the year. Lukaton kuno at the start of the year partner unya dayon gi-issuehan matud ni Garganera, the landfill operator should not have been issued a permit. So I'm assuming nga nahatagan ni siya permit because it's been a while man partner nga kanu sa man tiglok katong permit, di ba January? Di ba January, and then the tragedy happened also in January. So muna karon gi-question ni Garganera nga nganong gi-issuehan og permit nga investigation is still pending unya dugdaghan man ang mga patay. But actually ang permit man good is compliance sa mga dokumento. Unya unless og ang mayor sa iyang level moingon nga kanang ayo sa ni issue pero kung naka-comply ka, I think that's a different thing. Yes, mao gina ang ako nakatunan ana regarding sa pag kay usahay man gud na ay mga for example na ay mga kontra sa mayor. Nya dahil ang mayor kay ikiha because nganong wala niya gi-grant ang business permit. Ang katong kontra sa mayor moadto sa court mangayo og mandamos
mingon ang court nga no, you cannot subject it to mandamos because ang kana magud discretion magud na siya sa mayor kung iyahang approval or not based sa pag-comply sa mga kuan Yeah. requisitos. And I think maglisod pod ang mayor og iyang balibaran kung naka-comply pud kastanan. Kompleto yung Kasi mga mo maamo. Oh. And then I beside think the question is now with kuan DNR ug sa kanang city legal kung ganahan gyud sila nga mo make og action for that ba. yeah, because I think there is also kuan man partner, there is wisdom in letting it operate because for how long will we be kining unsa ni kining trapped in that past nga kaning 936 nga namatay. So dili na lang ta mo move on, dili na lang gid ta. So for as long as na okay siguro ang mga papeles, maka-vouch si City Hall, maka-vouch si DNR, then I think we have to move on with our lives pod. But I understand because sama sa imuha passionate kayo si si Konsehal Garganera when it comes to the implementation of solid waste management in the city. So kana lang in the local front partner unya dayon wala kayo yung mga panghitabo nga bombastic sa sa in relation to that napoy kuan ron I don't know nagsabot ba ni sila but si Councilor Pastor June Alcover nanawagan po og urgent investigation ining renewed build up of garbage diha sa SRP. Unya iyang gipahimangnuan nato ni nga ang sitwasyon do na kunoy kanang gihatag nga seryoso nga risgo sa kalikupan kung kanang mo samot gyud or nakapasamot ba kaha sa crisis no sa basura dinhi sa atoa. Naa siya proposed resolution nag-auhag sa Environmental Committee or Environment Committee sa Cebu City Council nga kanang susihon ang mga reports nga daghan na kay nagtipon og nga mga basura dinha. So ngano man sad nga ni balik na sad pagtipon og ang mga basura nga ang last nako nga na hibaw-an kay ni order naman si Mayor Nestor Archival nga i-clear up na didto katong mga gabundok sa basura diha sa SRP. But ngano man sad nga nainana well tan-awon sad nato kung unsa say dangatan anang investigation ni Konsehal Pastor June Alcover kung unsa sad na kay usahay si Pastor John Alcover murag nga kuan ra ba ni na branded ni siya nga bisag sige nagtagaw-taw sige reklamo bisag unsa. But naman sad siya point ang iyang mga kuan partner no. Actually, kay gipasarad na ben sa korte. So are we blatantly violating a court order regarding that or unsa man? And I'm sure the mayor is aware because before he became mayor, he has been one of the constants in the city government as a city councilor nga ang iyang kausa pa gyud environment and also kanang kana councilor gyud siya taud-taud na. Yeah, so mao na diha as of now problema gyapon sa basura ang Cebu City no. So tan-awon sad nato kung unsa yoy ending ana nga issue. Okay. No, nya kanang naabot sila diha kasabot ra pud ko because na hurot na nato ang allocation sa Aluginsan. Unya, I don't know, pero wa pa masad ko kakita gyud og stricto gyud nga solid waste management nga per barangay level. Di ba? Okay. Ikaw partner na in your experience as chief of barangay, ang mga tao partner unsa man gahi jog bisag unsaon nimo ay ang uban makaingon ang uban mo patuuman, the others I know nga dili pud na kasayon kay moingon kag magset kag time. Ang uban wa naman diha kung panalitan mo ka kolektahon inyong basura by 7 o'clock. Iyang trabaho mahatod pagbata, di ba? Yeah. Pero kung ako mas ganahan gid ko nga ang basura kolektahon nga wa pay alas 6 para di ka maka-contribute sa traffic sa kadalanan. Bitaw. Maghunong-hunong ba yan na ang dump truck niya? So then chances are daghan pag mga tawo nga wa pa nakalakaw. So ipagawa siya panlitan imong i-schedule ang collection sa Cebu City 4 to 6 AM. Pwede. Kay, diba? Wala pa kayo daghang tao maapektahan. And di ka makatraffic sa daan. Di makatraffic sa daan. Even earlier, gay, mas maayo para wa pa. Nahatod na nimo kung asa ilabay nga, wa pa nagsugod ang traffic. But it's a lot of things to consider. But kinig yung pag segregate,
I think mo man eh, hinungdan ka itong nagubot sila sa Mabolo kay nagsegregate sila o niya, di sila palabayon. Di na sila palabayon dito, mao to nga murag ni hantong sa tong dunay tension kay ni sudyod ang katong basura sa Yes. barangay Mabolo. But medyo kuan tanang sa nato kung unsay ending nga issue. O need na ka ng mga food waste, ka ng mga plastic. Mm. Ug uban pa, daghan kay na siya tabangunon. But kung ma-establish lang siguro ang system, like nailahi mo kolekta sa plastic, unya kana nga plastic mo ay puso-puso ni mo na itong barrier sa mga basura sa kasapaan ug kadagatan, maybe maminus-minus pud. Barayo kay numdum nung ko na itong naatoy konsehal sa unang nagpa-project na partner nga katong Nida Cabrera? Oh, kana si Ma'am Nida Cabrera. Sa I think she was the Cisenro head back then. Nya katong ilahang project nga mga mineral water bottles kay ilahang Murag tahion nila nya murag ipalutaw diha sa along river sa Tejero. Sa mga creeks and rivers. Nakainana mi diha sa Tejero ug sa kanang dapit diri sa SM na And sapa. in fairness, it worked. But It now, works. wala na ako nakit-an. Oh, murag ibalik lagi na nila. Yang kana mo work siya pero mao lagi pod kanang nakaingon gid ko nga grabehas basura eh. Kan kaayo pataka gyud labay ang mga tao. Di ba? Unang tay oras sa attorney. At ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang usa ka pamilya nga walay inahan nga magatiman, magkatibuag gayud. Ang mga anak makatibuag gayud. Walay magatiman sa pagkaon ug sa tanang mga kinahanglanon diha sa pamilya. Una-una ako no, kung unsay may tabo sa kinabuhi sa tao, kung walay ang Ginoo dinha kanato. Dili ba may salag man gayud siya? Magsukarap kay way mayong paggiyas o pagatiman. Puno sa suliran ang usa ka tawo kunwa ang Ginoo siyang kinabuhi. Kay ang Ginoo lamang ang tinubdan sa tanang natong panginahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili na gani kita angay mabalaka kay siya nga mo'y atong magbubuhat na sayod kung unsay atong gikinahanglan. Busa kinanglan nga kita magpakabuhi uban kaniya. O batuna nato ang hingpit nga pagsalig kaniya. Sa Mateo 6:26 nagingon, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan yatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba kamo mas pililhon pa kaysa mga langgam? Kung wag tango nato ang pagduda sa ilang presensya, nan makita usab nato ang iyang gamhanan nga mga kamot nga muhatag sa atong gikinahanglan. Ngayon, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong amahan, sa tanang higayon, ikaw nang uban ug nag-atiman kanamo. Salamat sa imong paghatag sa tanan namo mga gikinahanglan dinhi sa kalibutan. Salamat nga wala kami nimo biyahe. Daghang salamat. Amen. Sama sa Anak Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag.